Welcome back po sa Finding Hope with Annie. Alam niya, excited ako sa guest natin ngayon. Ang tagal namin din nagkita. Decades yata, di ba? Pero alam niyo, gustong-gusto ko siya. Isa po siyang napakagaling na artista. Mabait na tao. Alam ko, mabait po siyang tao. Siguro, noong mga panahon dati, may good boy with bad habits, pero ang pinakagusto ko sa kanya talaga yung nakita ko yung pagmamahal ng Diyos. Buhay na buhay ang Diyos sa buhay niya. Kaya Lord, thank you. Dahil pinayagan mo siya makasama ko ngayon. Mga kapatid, welcome po natin. Award-winning actor, talented, lahat na, gwapo pa, Baron Geisler. Thank you, everyone. It's all by God's grace. I'm very grateful po, Mommy Ami, for me to be here and to talk about, the goodness of God sa mga buhay natin. I'm so blessed na nakatrabaho ko po kayo sa anak. Mga sayang isang That beses was lang yun. more than 2 decades ago. Kami magte-thank you, pinagbigyan mo kami. Thank you. It's such a humbling experience but to see you in person kasi I've been wanting naman talaga to connect with you for a very long time, but of course there are times na yun nga yung fan mode ko, parang ang taas ng tingin ko sa inyo na parang hindi ko maabot, pero kayo po yung nag-reach out sa akin and that really meant so much to me. Tapos, may sinigang pa tayo mamaya. Tinanong ko siya anong gusto niyang kainin. Sabi niya, di na po ako mahiya. Or, sinigang, ay, hindi na po ako nahiya, no? Sabi ko, wow, natuwa naman kami. Ang simple naman, sinigang lang, di ba? Basta. Tapos anong klaseng sinigang? Baboy po. Yeah. Anak, balikan natin. Nung panahon ng anak, yung panahon ng anak, ilang taong ka nun? I was probably po 17 years old. 17. Basta alam ko, teenager ka pa. 16 or 17. 42 na ako ngayon. Alam ko, anak, nag-share tayo ng gospel. Diba? Meron pa akong tulad din yung 4 spiritual laws. Nag-pray tayong dalawa. Tinanggap mo si Lord Jesus nung panahon na yon. Remember? Inabot niyo sa akin. Tapos binigay ko sa'yo, oh, thank you, tita. Tapos lagi kong babasahin to. Sabi mo, ipag-pray ko pa, tapos may prayer. Ulit yung prayer sa huli. Kumusta after that? Ano-ano mga nangyari? Mundo po akong tao noon. Hindi ko tinanggap. Marami akong... Maski na nagdasal tayo noon, hindi... Yung nung nag-pray tayo, hindi bukal. Hindi, kasi hindi ko po o bukal naman, naintindihan. o hindi mo pa naintindihan? Hindi ko po naintindihan yung grace. Hindi ko po naintindihan yung goodness. Kasi noon, ang Diyos ko ay yung tatay at nanay ko. Oh. Sila yung tinitingnan ko at saka yung ibang mga tao. So, people pleaser ako. And tumagal yan for most of my years. Okay. Until na kulong ako. Na-rehab ako. Bakit ka nakulong? Tinutukan ko lang ng knife yung police. Oh, okay. Sa alarms and scandal. So, twice ako nakulong sa Quezon City Jail, sa may EDSA, 1 month. Parang di ko alam yun, di ko narinig. Tapos po, dahil dun sa pagtuto ko dun sa police, tsaka sa pamilya ko, nag-close to 1 month din ako sa Pampanga, Angeles Jail. And it was a very, very bad experience for me. So, nung nagpunta po ako dun sa jail, nandun po may booklet. Okay. Hindi ko alam kung sino naglagay doon. Oo. Parang, alam mo ba kung saan ka pupunta? Oo. Pagka namatay ka? Oo. Tapos, Ecclesiastes yung verse. So, binasa ko siya. And then, biglang, yun na. Nag-surrender na ako. Sabi ko, Lord, pakawalan mo lang ako. Dito, I will serve you for the rest of my life. But naman, tita, nobody's perfect.
walang perfectong Kristiyano. Kaya nga po tayo, nandun yung fellowship, nandun po yung church, para po maging closer and closer tayo to be Christ-like. Kailangan natin lahat ng support. Yes, yes. Anak, yes. anong year yan? Yung sinasabi mo nakulong ka, na nabasa mo yung booklet. 2017 po. 2017, okay. Opo. And then 2018 na po ako na rehab sa Cebu. Oo. Anong changes? Nakalabas ka? Hindi po, naintindihan ko po yung love of the Father. Abba Father. Nagkaroon ako ng spiritual father doon na nag-guide sa akin. Habang nasa loob ka niyan? Habang nasa loob ako ng rehab, kinukuha po ako Wednesday mid-service, Saturday fellowship, Sunday service. And pinaintindihan niya sa akin yung love and grace of the Father plus connecting and humbling myself to family kasi it's really not about me. It's all about him. Yun yung in-instill sa puso ko. And then every day I would pray. Nung time na yun, sabi ko, wala na akong career. Wala na. Titira na lang ako sa bundok, sa bukid. Wala na. Pero I was constantly praying, fervently praying and reading scripture every day. And I was also celibate. Yeah. Sineryoso si God. And sineryoso niya rin ako. So, after 9 months, sabi sa akin ng spiritual father ko na si Sir Lyndon, sabi niya, "Son, I think it's about time for you to dream. Wait for that one call. That one call. Pray to God about it." After 2-3 months, God answered my prayer. He was so faithful. Ano nangyari? Every day sa buhay ko, God is becoming realer, or tama ba yung English ko? Mas totoo, araw-araw dahil sa mga miracles na I don't deserve minsan. Yan yung sinasabi mong love and grace. Yes. So, God is alive. Abba Father, Jesus is alive. Hallelujah. So, biglang tumawag si Derek Brillante. Okay. Oh, may gagawin kang pelikula. I was so shocked. I prayed for a call, and a call arrived for a movie. Anong movie to? Moro, kasama ko po si... ito yung papalabas pa lang. Opo, tapos kasama ko po si Derek Loris. Oo, si Piolo. Si Mr. Piolo Pascual, and many more. Magagaling yung mga kasama mo doon. Mahusay lahat. Sobrang na-bless ako. So, nung sinabi sa akin, ikaw yung kapatid ni Piolo, mamamatay ka kaagad. So, pinag-aralan ko po, Maguindanaon po yun, salita. Ang hirap nun, ha? Oo, inasabsaban na limit, kalati, kakadyasan, parang gano'n. Biglang tumawag siya after 1 month. Baron, sobrang busy ni Piolo. Sabi niya, yung leading role, ibigay na lang sa'yo. Hindi ka na mamamatay ngayon. Ikaw na yung full length. Sabi ko, po, na-memorize ko na po yung yung linya ko. Hindi. I-memorize mo. Pa yung bida, pang full length. Isipin niyo po na galing ako sa trapuhan, sa hell, sa lahat. Tapos biglang grace upon grace. Inakyat kang gano'n. Inakyat po ako, ginamit ni God, sinoften yung hearts ng mga tao sa industry. Totoo ka dyan, hinihi po niya yung puso ng mga taong gusto niyang tumulong sa'yo, no? And now, I have a really good relationship with Tatay Brillante. I have good relationships with people in the industry. Kasi God parang si God na yung gumagalaw for me eh. Yung Holy Spirit na eh. Holy Spirit led na lahat. Hindi ko na kailangan umarte o mag-people please. Gaya ng sinabi ko.
bigla nilang dumarating yung Mga blessings niya. hindi lang blessings po eh. It's more than that. True riches. Ang tawag ko minsan din. Yeah. It's praising Him, kneeling down in the morning. There are times na sinasabi ng mga tao na parang, oh, ang galing mo, artista, ganito, ganyan. Kung alam lang nila na bawat umaga, lumuluhod ako. Sabi ko, Lord, hindi ko po alam kung paano ko gagawin to. Pero, kayo na pong bahala. Tapos nagugulat ako pagdating sa set. Parang, paano ko nagawa yun? Lord, ang galing mo. Tapos minsan, pag sobrang close ka na kay God, may relationship ka na talaga, nakakaiba na hindi katulad ng iba. Or na mamanipulate ng church. Or hindi siya nakakahon. Meron ka talagang sariling way of talking and praising and being His friend because God is my friend. Agree ako dyan. Oh. So, hindi flowers and roses and rainbows parate. God always tests my faith if I'm still there with Him. Paano? Ang ganda po ng mga taon na nakaraan. Alam niyo po, nung nagpunta po ako ng Cebu, 20 pesos lang ang dala kong pera. After 5 years sa pagdadasal ko, nakabili po ako ng bahay sa Cebu para sa asawa at anak ko. Grasya yun na never kong in-expect na ibabless ako ni God ng sarili kong bahay kasi parang siguro yung mga prayers ko dati parang mali, it's self-serving, it's superficial or it's just a selfish prayer. Pero once nung tumahimik ako sa pagdadasal at mas nakikinig na lang ako na parang, Lord, manang bahala. Ano pong gagawin ko? Doon po pumapasok lahat. Lalo na pag nagme-meditate ako sa Kanya. Tapos may music or preaching. Ni-restore niya po lahat eh. God restored my sanity. Baliw ako before. Lahat naman tayo. Lumaki ako sa industriya. 12 years old. Wala akong alam na parang puro kalokohan lang. Pambababae, droga, alak. For the longest time. Ang kagandahan, so 20 plus years akong alcoholic addict. Kung kailan ako 36 years old, 36, 37, at nakilala, binigay sa akin ni God yung God's best ko, yung wife ko, si Jamie. Jamie Evangelista, I love you, babe. Kala ko nga kasama mo ngayon, sayang, excited ako to meet her. So anyway, paano binigay ni Lord sa'yo? I prayed. Nag-pray ka na bigyan ka ng kapartner? And yun yung God's best. Kasi, syempre, nung time na yun, kamamatay lang ng nanay ko. So I needed someone. At binigay ni God yung mga needs ko. So may maternal instinct si Jamie. Focused. And slowly, naging focused ako. At saka, matapang yun. Minsan kailangan natin ng matapang na kasama no? Opo. So, yung bilang asawa ngayon, ang trabaho na binigay sa akin ni God is to serve my family, my wife. Hindi yung ako yung sinaserve. Pero it goes both ways naman eh. Oo. Sa totoong buhay naman. So, reciprocal po yan eh. So, maganda naman. Pero, nothing is perfect. Every day may mga struggles, merong
may tests eh. 2 months ago, a month ago, talagang walang-wala kami. Kasi hindi natuloy yung isang project ko. So, dumating sa point na wala akong pang gatas sa anak ko, tsaka pang diaper. Sabi ko, Lord, please send me a miracle. Ang akala ng lahat, pag artista ka, Daming pera. daming pera. Or, Hindi na totoo, uubusan. may mga pagkakataon na, di ba, nakabili ng bahay, pero dumating na talagang na-short kami. Dahil hindi natuloy yung isang film. And then, araw-araw, miracle, help. Yun lang sinasabi ko, God, please help me. Wala na akong ibang masabi. I surrender, Lord. I surrender, help me. Alam naman ni Lord na Saan ako nasa- nagkamali, Lord? Puso't utak mo eh, no? Please forgive me. Humingi ako ng patawad araw-araw. Kung ano man yun, please forgive me. Why, I will iniisip learn mo, to- pinaparusahan ka niya? Kaya Hindi wala? naman tayo paparusahan. Sa mga actions, we have free will naman eh. So, may mga pagkakataon na God will reveal to me kung ano yung mga mistakes ko from the past. Okay. Even if I'm already with Him, He's teaching me a lesson na parang, oh, wait patiently. May mga darating eh. Oh. I wanna test your faith. Yun ang nire-reveal niya sa Oo. Okay. So, I was living by faith for 2 months na biglang kung pwede mo sabihin, si Senator Bong, Okay. kasi buti maayos na yung paa niya, di ba? Nagka-surgery siya. May pelikula dapat kami. Hindi natuloy nung May. So, nawalan ako ng project. Oo, dahil hindi natuloy yun. Yung dapat ang gagawin mo. So, talagang yung mga loans ko, lahat, nilakasan ko. Pile up. Nag-pile up na. Tapos pagkain, ganyan. Iba na. Kailangan, may anak, may pagkain, ganyan. Biglang, nilakasan ko loob ko. Sabi ko, Bong, boss. Nawalan po ako ng work nung May kasi inano ko po yung schedule ko for that. Baka po pwede nyo matulungan for basic needs. Wala pang 1 minuto. Wow. Tinawagan ako ni Senator Bong Revilla. Oh, Baron, ano yun? No problem. Sabi niya sa akin. Artista din kasi siya eh. He knows, alam niya yung... Hindi lahat ng oras. Okay. Oo. Oh, sige. Sinong manager mo yun? Sabi ko, Arnold Vergafria po. Tama-tama, pupunta siya dito. Iabot ko na lang sa kanya, ha? Grabe naman mag-orchestrate si Lord. Pupunta pa yung manager mo doon. Lang ganun kadali. Yun nga. Doon ako talagang yung miracle. Sabi ko, Lord, please send me a miracle, di ba? Oo. Lord, send me a miracle. So, doon ko nakikita na God is real. Oo. And He's Buhay na buhay faithful. siya sa buhay mo. So daan kami sa paghihirap. Oo. Sabay, last week, bumalik kami sa fellowship at saka bumalik kami sa fellowship and praise and worship. Sabi ko kay Jamie, nung umaga, 7 a.m. to. Sabi ko, James, this is God's day. Let's praise Him today. We will go to our fellowship and we'll do the midweek service. Okay. Biglang, after 3 hours, tumawag yung management ko. Baron, may gagawin kang big commercial billboard ad campaign for Asia Brewery. Ito yung amount. Talagang nanlaki mata mo, anak. Hindi, parang kulang na lang. Bumagsak ako kasi mababayaran ko yung loan, Oo. taxes, maayos ko, which para lumuwag talaga. So God is teaching me a lesson na to be responsible. Also. To be responsible with handling the blessings, Okay. handling finances,
relationship with my children, bonding moments. Kaya 2 months niya ako pinagsay sa Cebu. And every day, Talitha Kumi, my daughter, Talitha, she was always there. Pinapahiga niya yung nanay niya, papahigain niya ako. Tapos nandun siya sa gitna. Siya yung glue ng pamilya namin. And we would embrace her. That's every day. Precious. And every day, tinatawagan ko siya, umaga, gabi, hapon. Ano kasi, may special needs yung si Talitha. She's under the spectrum of autism. Pero meron na siyang mga words na by God's grace, may mga words na siya na ilalabas. Like, I see you, or good night, bye-bye, no, yes. And yun, talagang nai-hum siya. She will be humming a music, like a tune, a tune. And then, later on, hanapin ko siya. And then, kakantahan ko siya. Pag kinakantahan ko siya, as in, nililigawan ko yung anak kong 4 years old. Yung mata niya talaga na ganun sa akin. After that, yakap siya. Grabe yung minuto yung yakap niya sa akin. Parang, andun yung oxytocin, andun yung lahat ng love. And I feel na parang, wow. Lord, iba tong love na to. This is unconditional that I've never experienced ever in my life. Having a child. Kasi, dati, sobrang selfish kong tao eh. Naisip mo ba na ganun din yung love ni Lord sa'yo? Oo naman. Anak ako ni God eh. Naramdaman mo yung kung paano maging ama kay Talitha, yung unconditional love. Yung sa akin po, Naisip mo yun, na-experience mo yun. Dati kasi nangyari sa akin yun eh. Nangyari ba sa'yo yung ganun? ang pinaka-main na parang not necessarily spoken to me, but revealed to me by God was patience. Ano yung mga napapagpasensyahan mo na ngayon na dati hindi? Init ng ulo ng asawa. Patience sa trabaho, sa pag-aantay, living in faith, living by faith. Kung meron. Wala. God's will yan eh. So hate mo yung naghihintay? Papunta dito kasama ko si Sandro Salgado. Naghatid sa akin. He's my D group leader. And kinukwento ko sa kanya, dati lagi ako nasa Fairview. Yung bahay ko, 500 square meters yan. May bathtub ako. Kumbaga, marangya. Oo, marangya ang buhay. 16 pa lang, may sarili na akong kotse. 21 years old, meron na po akong multi-million na bahay, na mansion. Mga kotse. Lahat ng gusto ko. Tinanggal ni God lahat. Para matuto ako, tsaka mag-humble down. Kasi masama yung ugali ko noon. Masama ang pakikitungo ko sa sarili ko. Sa ibang tao. At wala akong Diyos. Dahil tingin ko sa sarili ko noon. Magulang ko ang Diyos. Tsaka, Diyos din ako. Oo, anak ka ng Diyos. Gano'n eh. Diyos ka din. Oo. Pero hindi pala. Pag pinalo ka ng Diyos at pinarealize sa'yo kung ano talaga yung tunay na buhay. Ano yung tunay na buhay, anak? This is just blessings here. Okay. Pero we all know naman that being a Christian in the afterlife, being saved, and living with Jesus, being with Him and praising Him forever in the afterlife. That's the best. Yun yung pinaka. Yun talaga ang destiny. Yun ang totoong buhay. Yun ang patutunguhan talaga natin. Lahat.
not of this world. I'm really doing my best not to be worldly, even if I'm in this worldly situation. Oo. I'm an actor, hindi ko naman pinili to. Tama yung sinabi nyo kanina po, Miss Ami, na mga artista tayo, ganito, ganyan. We're destined to be here, but our destination isn't really here. Yes. Yeah, it's tangible, it's nakikita natin. But because of the love of God and fellowship, church, scripture, Holy Scripture, we understand what really matters. Nagkaroon ka na ng pangunawa. And what matters most is it's an unexplainable feeling until you're touched by the Holy Spirit and God. There are times na parang akala ng mga tao na pag Kristiyano ka, parang, oh, okay na buhay mo. Prosperity. Ganito, ganito. No. The more na lumalapit ka kay God, mas maraming tests and trials. And dun ako lumalaban. You know, dun ko ipapakita yung tapang ko. To fight. To love. To fight the bad. To love God more. To trust Him more. Siyempre kasama mo kasi siya. Mahirap pag tayo lang, ano? It's not about me. It's about Him. Amen. So, you know, everything that we have right now, or I have, I'll speak for myself na lang, what I have is all because of faith. May maganda na mustard seed lang ibibigay na sa'yo ni God, di ba? Pero habang nakikita siguro ni God na talagang lumuluhod talaga ako, mas iba yung binibigay na wisdom. Kasi gusto mo talaga. Hinihingi mo talaga. Hindi lang gusto Automatic po siya Dahil nandun na siya sa'yo, yung ba ibig sabihin? Paano automatic? Kasi totoo po siya Hindi ito katang-isip. Hindi katang-isip si God. Kasi araw-araw nakikita ko siya. Araw-araw kausap ko siya. Kahit na hindi ako maayos na tao, at my lowest, at my highest, andun ako parati. Hindi kayo iniiwan. Hindi po. Dapat ako po yung kumapit sa Kanya kasi tama po kayo, hindi ako iniwan. Never. Lagi niya akong dinadala. Kahit bumibitiw ka, Never yung naman. batang gumaganon, kumakawala, kung gusto nang tumakbo. Nobody can get away from God's presence. No one. Because God's always there. Kung anong iutos niya, sundin natin. Yakapin na lang. Oo, yakapin na lang. Oo. Kahit mahirap. Tutulungan ka naman yan. Kasi po, 20 pesos. Oo mo. Tapos nagkaroon ng bahay. Tapos, Lord, ibang klase ka pamilya. talaga. May Mas pamilya simple pang kasama. Diba? At kasal talaga. Tapos, nirestore ni God yung relationship ko with my brother and sisters. Nirestore ni God yung career ko. What else can I ask for? I'm not worthy. Kung nakikita ko po yung mga mensahe ng mga tao na, Baron, ang galing mo, ganito, magaling ka artista, ganyan, Netflix, ganyan. Kung alam lang nila na sa araw-araw na magtatrabaho ko, nakaluhod ako. Pagagising ko, luluhod ako. Kasi hindi ko alam talaga kung paano ko gagawin yung araw ko, kung paano ko i-survive kasi I'm dealing with bipolarism, you know, I'm dealing with anxiety, I'm dealing with alcoholism. So, ang dami. Ang dami mong dala-dala. Yeah. Tapos magkatrabaho ka pa, ang dami mo may memorya. Yun may naman, emotion pa. mahal, yun naman po, binalik ni God yung love ko sa work, yung love ko sa mga katrabaho ko. So, ganun din sila sa akin.
yung mga co-actors ko, nandun yung respeto at tiwala sa mga director ko. Wala akong reklamo. Talagang, minsan talaga na Papa, kung alam nyo lang. So, binabalik ko lahat ng glory, praises, kay God. Pointing it all back to the cross, what He did for us. Because I am not worthy, to be honest. Kaya nga grace, no? Grace. Walang worthy, di ba? Pero Yeah. ni-restore niya lahat sa'yo. Because He loves us so much. Amen. Meron ka pang gustong sabihin sa mga audience natin? O anong mensahe gusto mo? Or sa parating sa kanila? Meron ka gustong parating, anak? Lalo na doon sa may mga pinagdaanan, na tulad ng pinagdaanan. Lahat tayo may pinagdadaanan, mayaman, mapamahirap. Kung saan man trabaho nyo, tiwala lang talaga kay God. Huwag maging kampante kasi ang buhay, gaya na sinabi ni Kuya Kim ba, weather lamang. Minsan nasa taas tayo, minsan nasa baba. Pero si God, hindi mawawala. Andun siya. You know. I just love Jesus so much. Yun lang. Kahit na hindi ako perfecto na tao, at least, meron akong perfectong taong o Panginoon na tinitingnan. Doon ako humuhugot ng lakas. Yun ang tunay na lakas. Yun yung tunay na direksyon, buhay, lahat. Kung wala si God, siguro, baka nagpakamatay na ako. Pero hindi niya inalaw kasi baka, aside from being an actor, baka may mission pa ako. Marami. Hindi lang ako artista. Meron pa ako dyan na pwede kong i-pay forward sa lahat ng mga ginawa niyang kabutihan sa akin at sa aking pamilya. So, Sigurado. naging masyadong dramatic tong ano natin, no? Di bale, may sinigang tayo mamaya. Kakain tayo ng sinigang. Oo. Oh. Pero anak, ito na lang. Imbitahin natin sila, tanggapin si Lord Jesus. Ako mag-lead and then you pray after. Sa inyo pong mga nanonood, allow me, anak ha. Tulad ng sinabi ni Baron, wala pong worthy sa ating lahat. Lahat tayo talaga po. Hindi karapat-dapat sa pagmamahal ng Diyos, sa kaligtasan ng Diyos. Pero ganoon na lang ang pagmamahal ng Panginoon sa atin na pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Tulad ng sinabi niya, dumating ako para magkaroon kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Gusto ni Lord. Totoo yung sinabi ni Baron na hindi pa naman to lahat ng pinanganak tayo ngayon, pero everybody's destined to die. Pero yes, pagkatapos noon saan tayo pupunta? Lahat tayo napiprepare, magandang bahay, magandang edukasyon, lahat gusto natin. Hindi masama lahat yan kasi nandito pa tayo sa mundong ito. Magandang maayos ang buhay natin. Pero after this life, pag hindi tayo nag-prepare, disaster. Saan tayo pupunta? Pero kung gusto mo makasiguro doon sa magandang buhay after this life, kapatid, isa lang dapat natin gawin. Tanggapin natin si Jesucristo bilang Panginoon natin at tagapagligtas. Tapos nun, yung magiging magandang buhay tulad na nangyari kay Baron, byproduct na lang yun ng lahat kung tinanggap mo na ang Panginoon Jesucristo. Kung sincere ka, di ba? Kung genuine, tulad ng sinabi niya, na galing totoo sa puso mo. Kaya kung gusto mo kapatid, alika manalangin tayo, sabayan mo kami ni Baron dito. Kapraso lang. Ay importante, galing sa puso mo. Sabihin mo lang ito, Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon ko, tagapagligtas ko. Patawarin mo ako sa lahat ng mga kasalanan ko. Ikaw na ang maghari sa buhay ko. Ikaw na ang masunod palagi sa puso ko.
Maaaring hindi ko pa lubos na nauunawaan ang lahat-lahat tungkol sa iyo, pero hinihiling ko na mas makilala pa kita ng buo, na magkaroon ako ng pagkakaisa sa iyo. Maraming salamat din sa pangako mo na hindi mo ko iiwan at pababayaan magpakailanman. At iiwan mo din sa akin ang iyong banal na spirito. Maraming salamat sa kapatawaran. Sa iyong pangalan, Panginoong Hesus, ito po ang dalangin ko. Amen. Father God, thank you for this opportunity to guest at this show. Okay, Mommy, Ami, and the people in this house. Thank you for all the blessings that you've shared to me and everybody, for this opportunity also to talk about you. Because Lord, we cannot escape you, Father. We're here to praise and worship you. And I pray for others to believe in you, to know you, to know your love. Life could be very difficult, but with your grace, Father God, life could be seamless. Miracles upon miracles, Father God. Totoo po kayo. And I hope makita po ng mga tao sa puso nila at isipan. At makita kayo. Please touch their hearts. Allow them to open their hearts. Father God, I pray that this interview would reach out to many, touch the heartstrings of many, so that they may understand what we're really trying to convey in this entire interview. It's all about you, Jesus. I hope and pray, Father God, that they understand what kind of a relationship you could offer us, Father God. It's not a worldly, transactional kind of feeling. This is not a feeling, Father God. It's the truth. The ultimate truth is you. And I pray that you i-accept po kayo ng mga tao as Lord and Savior, as the King of Kings. Jesus, there is power in your name. We love you, and I thank you and I praise you, Father God. And thank you for Mommy Ami. Thank you for all my friends who are supporting me, the fellowship, the church, Father God. Thank you. Thank you. Mighty name of Jesus, Abba, Father, thank you. Amen. Amen. Pwede ka akapin? Opo. Kanina pa. Salamat po, Mami. Thank you, ha? Thank you very much. Thank you, Lord. I love you. Salamat. Maraming salamat. Lord, thank you. Makakain na siya ng sinigang. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Hanggang sa susunod po ulit. Dito pa rin sa Finding Hope with Annie. God bless you all. God bless. Bye. Thank you, Lord. Sa paghahaba-habang panahon, gusto kong pasalamatan lahat ng mga nagdasal sa akin. Mga nanay, mga tatay, mga kapatid. Maraming salamat. I appreciate you all. God bless you. Thank you.